Good morning mga boys. Ito na naman tayo sa ating munting vlog. Flex muna natin yung outfit. Tadaan! Buti naman maganda yung panahon ngayon at tayo makapaggala-gala sa ating munting lugar. At ito na naman yung nabili kong bagong gloves. Itatry naman natin gamitin kung hindi pa siya malamig sa kamay. Medyo may kamahalan nga lang kasi leather gloves to eh. Dito ko lang natutunan pahalagahan sarili ko kasi grabe, sobrang sakit ng lamig dito sa Japan. Wala pa yung snow ha, paano na lang kung meron. Ja, ikimasho! Ngayon, papunta na naman ako sa Yubin-kyoku kung nasaan yung JP Bank. Eto, monitor ko na yung online bank ko para madali lang. Pero mahirap din pala. Kailangan mo talagang matuto dito sa Japan lalo na kapag ikaw lang mag-isa. Dapat alamin mo lahat kahit hindi mo alam. Napakahirap. Dito sa part na to, parang kinakabahan ako kasi hindi ko masend yung OTP ko pero wala, sa awa ng Diyos. Nakaka-receive naman ng OTP yung bagong number ko rin. And then, successful din naman siya. Tsa! Alright, successful. One day billionaire yan. Treat mo muna natin ang sarili ko. Kahit konti lang. Tsa! Ito yung pinakamalapit na supermarket sa amin. Medyo may kamahalan nga lang naman. Petite March yung pangalan ng grocery. Okay lang. Parang Rustans din yung mga presyo dito. Okay lang kaysa naman mag-bike ka ng napakalayo. Mga 10 pesos lang naman ang agwat ng presyo dito kaysa doon sa kabila. Abogago lang. Sayang. For today's video, yan. Nakakapong grocery. Parang Rustans lang yung presyo dito. May mga fish. Oh, diba? Dalawang isda, 421. Not bad. Every time na nag-grocery ako, binabasa ko lahat yung mga nakakatakana. Then, I'm so proud dahil nakakaintindi na ako na konti. Pero, mas marami pa rin yung hindi ko naintindihan kasi nakakanji. Eto, nagpipili-pili na ako ng mga seasoning na lulutuin ko sa susunod. Medyo may mga pareha lang naman pero meron din yung may masarap na seasoning dito. Gaya na lang nito, tinitingnan ko. Pero sinoli ko, iba yung kinuha ko. Yung nakasanayan pa rin. Diba? Parang timang lang. Makabili na nga ng isa. Okay. Bigat na saras. Yo, what's up? May naalala ko sa boss. May nagpabili sa akin dati nito ng boss. Kamusta na kaya siya? Kamusta na kaya yung nagpabili sa akin ng kapeng nito, boss? Dito believe talaga ako sa mga Japanese kasi may hinanap ako isang seasoning na powder. Tapos pinagantay ako. Hinanap talaga nila sa loob. Tapos binigay naman nila sa akin. Napakagaling! Dito naman, nakabili ako ng 2 slice of strawberry cake. Actually, paborito ko yung strawberry cake dati, nung bata pa ako. Hindi naman siya sa dati, pero until now naman din, paborito ko pa rin yung strawberry. Yun lang, tinitreat ko muna yung sarili ko. Ngayon ako nagaganito kasi sobrang higpit ko sa finances. Tapos, napaisip ko, ititreat ko kaya yung sarili ko paminsan-minsan, no? Actually, masarap naman pala talaga yung strawberry cake nila dito.
Hindi siya masyadong matamis, hindi din siya masyadong matabang. Sakto lang. May kamahalan nga lang, pero as what I said, treat ko muna sarili ko. Hindi ko naisipin muna yung presyo. And then yan, medyo nabusog din naman ako. 2 slice of cake na pa naman yan. At dito ko yan kinain kasi ayoko magdala ng basura. Dito ko yan kinain kasi may malapit na basurahan. Promise, dito sa Japan, hindi mo talaga makikita yung mga basura kahit saan-saan. Tinatapon talaga nila sa designated kung saan talaga tapunan ng basura. At nakasegregate pa yan ha. Di kagaya dun. Di believe din talaga ako sa mga disiplina ng mga Japanese eh. Dapat natin talaga itong i-adapt kung nasaan man tayo ngayon. At dito ko lang i-share. Yung damit na sinuot ko ngayon sa Koyo, sa Yokohama time pa. Ang sikip nito, promise. Pero ngayon, ang luwag-luwag na. Kasyang-kasya na. Medyo nababawasan na din tayo ng timbang sa kakatrabaho. Sumakit yung likod, pero okay lang. Tsa!